Pagpalang araw po mga kaparehas. Bumisita po tayo dito sa tahanan ng ating isa ding masasabing action man. Siya po ay dating punong barangay na rin po dito at ngayon po ay two-termer barangay kagawad. Akin po ay pinakikilala at pinagmamalaki sa inyo. Buong karangalan ko po ay pinakikilala po sa inyo ang iginagalang nating butihing barangay kagawad na si Kagawad Magno Ramos. Kagawad, good morning po. Kumusta na po ba kayo? Good morning din po mga kaparehas. At ito po, mabuti po naman tayo at ika nga ay nanatiling pinagpapala ng ating Panginoon, malakas at ika nga ay buhay na buhay. Yung gansa mga lingkod, healthy and physically fit. Kasi kumusta na po ba yung ating mga magagandang naging accomplishment po sa ating barangay mula po kayo nung naging kagawad po? Bilang isang kagawad ng barangay, tayo po ay naglingkuran 2 termino at ating pong hinawakan yung committee ng agrikultura na kung saan po ay ating inaagapayanan at tinutulungan ang ating mga kamagsasaka. Iyan po ay sa pamamagitan ng ating ginagawang pagpapalinis ng mga kanal upang tuluyang makadaloy ang tubig mula sa patubigang malaki papunta sa mga sangka ng palayan at kabukiran. Gayon din po ay tayo rin ang nangangasiwa bilang ako pa rin po ang Pangulo ng Barangay Agriculture and Fisheries Council dito po sa Barangay ng Ligas, ay ako pa rin po ang nangangasiwa ng mga dumarating na mga libreng binhi, libreng pataba, kung ano man po ang nagmumula sa national at mula po sa LGU, ay agarin po natin ibinibigay at ipinararating sa mga kinaukulang kaparmers po natin. Bukod po dyan, Kagawad, meron pa po ba tayong mga naiisip pa? Alam po namin na matagal na rin pong panahon. Yung po lang naaalala nyo lang po, meron po tayong maidadagdag na bilang naging malasakit po natin sa ating pong mga kabarangay na nanonood po ngayon. Sa larangan pa rin ng pagsasaka ay ating pong sinisikap na hindi lamang po sa palayan magpo-focus ang magsasaka. Dahil unang-una po sa ngayon, bagsak presyo po ang halaga ng palay. Kaya't ating pong kinakampanya ang ating mga kamagsasaka na magtanim din ng iba't ibang uri ng gulay upang maitawid pa rin yung mga pangailangan nilang pang araw-araw. Dahil sadya pong iwan na iwan ang presyo ng palay kumpara kung magtanim ka po ng gulay, malaking bagay po iyon na yung pang daily consumption man lang ng ating mga kabarangay ay aanihin na. Pantawid ulam po. Ano? Opo, ganun po. Kaya tayo nagsusumika pa rin na makapanghingi sa local government unit, sa ating agriculture office ng City of Malolos, ng mga libreng buto na upang maipamahagi natin sa ating mga kasamahang magsasaka. Opo. Kagawad, kung nanonood po ba ngayon ng ating mga kabarangay, ano po ba ang nais po nating mensahe para sa kanila? Nais ko lamang pong iparating sa ating mga kabarangay na tayo po naman ay hindi lamang din sa larangan ng agrikultura naglilingkod. Tayo po ay nakikiisa sa mga programang itinatagubilin ng ating pamahalaan at tinutulungan din po natin ang ating mga kasangguni sa kanilang mga komiting pinangahawakan. Katulad ng halimbawa sa pagawain, umaagapay po tayo kay Konsehal Junior de la Cruz upang yung kanyang mga proyekto na ay maisakatuparan. Katulad ng halimbawa ay proyektong farm to market road po ay inaasikaso pa rin po naman natin at sinasamahan sila sa mga kinaukulang tanggapan ng ating pamahalaan para ma-follow up at makamtan yung mga proyektong hinahangad. Kagaya ng concreting of road, sinasamahan din natin sila sa kinaukulang tanggapan ng engineering o ng DPWH
upang mapadali yung proyektong ninanais ng ating mga kabarangay. Ganon din po sa larangan ng kapaligiran at kalinisan ni Konsehal Benny. Tayo po ay nakikiisa. Kung mayroon po siyang gustong ipatupad at isagawa para sa pangkalinisan, ay sinusuportahan po natin ang bawat isa sa ating mga kasamang naglilingkuran. Ang ating mga kabarangay ay hinikayat din po natin na sila ay makiisa sa at makipagtulungan sa mga ninanais na naming iparating para sa kanila. Kagawad, ano po ba ang ating pwedeng imensahe sa ating mga kasangguni at sa ating kapitan? Nais ko lamang bigyan ng ilang mensahe ang ating mga kasangguni na magpatuloy ang magandang paglilingkod dahil talagang tayo naman ay naghain ng paglilingkod hindi para sa ating pansarili, kung hindi paglilingkod para sa ating mga kabarangay. Kaya ako ay natutuwa na kami sama-sama ng mga nagkakaisang naglilingkuran. Gayon din si Kapitan. Bagamat sabihin natin, sinasabing namana niya yung paglilingkod bilang punong barangay, pero usap din naman kami na magbigay din siya ng konting focus at oras para naman magampanan pa niya ng mas maganda yung kanyang namanang paglilingkod bilang punong barangay. Okay po. Kung tatanungin po kayo ng ating mga kabarangay dahil ayon po sa kanila, nais po nilang malaman kung sakali po ba daw na matutuloy po ang barangay election, ito pong 2026 sa November 2, kayo po ba ay nakahanda bilang punong barangay muli na lumahok o kayo po ay sa ibang level na po? Pag tungkol sa halalang pambarangay sa hinaharap 2026, tayo po ay nakahanda at nakatango na po sa ating mga kabarangay na lumahok at lumaban pang punong barangay ang aking tatakbuhin. Dahil po sa nakikita ng ating mga kasama ay tayo yung parang karapat-dapat na makapaglingkod at makatulong para sa kanilang mga pangangailangan. Yan po mga kaparehas, ating pong nakapanayam ang masasabing isa ding at talaga namang action man dito po sa Barangay Ligas, City of Malolos, Bulacan. Buhat po dito sa Barangay Ligas, City of Malolos, Bulacan. Ito po ang inyong kaparehas, Chris Castro reporting. Mabuhay ka kagawad hanggat gusto mo. Okay, maraming salamat po kapatid. Naglaan ng oras para sa atin sa araw na ito.